Musta What's up, mga Brody? It's Brody Jeff. And this is Brody Marbs. And welcome to The Brody Podcast. Where you listen And relax. Yeah. Ano, Pasko na. Rasti pa kayo eh. Pasko na, Brody. Ano namang pinagagawa mo sa buhay mo? Sobrang busy mo. Bakit Hindi kita mahagilap eh. Grabe eh. Isa na ibig sabihin nun, Brody. Ano? Wanted tayo. Di ba mahanap eh? Wanted. Wanted sa ano? Wanted sa podcast. Sa podcast. Buenas na yun. Wala, sobrang busy. Okay naman. This past few weeks talagang medyo hectic. Alam mo naman, tatapos ng taon. Kaya... Ilang weeks tayo? Pare, 2 weeks tayo 2 weeks nakapag-podcast. na. Yung huling podcast pa natin, medyo... Dami pa natin inayos sa topic nun, no? Marami nga. Ito nga, tambak tayo yung topic. Anyway, I mean, this is span naman ng nakapagbakasyon tayo sa pagpa-podcast. At least medyo magaganda yung mga na-invento natin na topic, di ba? Yung mga mapag-uusapan natin. Pero kamusta naman ang ano mo? Kasi kahapon nagpaano tayo. This week pala nagpaano tayo? Annual physical exam. Oo nga. Pero kamusta? Mukhang medyo kailangan natin magbawas ng timbang, Brody. Kasi ako, almost borderline na sa sugar eh. Ang cut-off, I think, mga 70 to 107. Nako po, Brody. Tapos nasa 91 na. Tapos ang lakas mo pa uminom. Huh? Nang tubig. Lang juice. Anyway, ikaw talaga. Ay, nako, Brody. Yan sinasabi ko talaga sa'yo. Sinasabi ko sa'yo. Teka lang. Mahirap eh. Brody, meeting ako. Okay. Ano bang ang magiging topic natin ngayong araw na to? Topic natin ngayon ay yung... Ang ganda naman, Brody. Wala pa nga eh. Sige. Ano bang topic natin for today's topic natin, episodes with an S? Madami tayong hahabulin ngayon. Isa lang muna. Wala pa tayo. Mamaya na iba. Mamaya na iba. Hindi, atat ako eh. Hindi. Mamaya na. Hindi, I quit na. Sumusuntukan na lang tayo eh. I quit. Sige, Brody. Ano bang Ito yung toxic Filipino culture. Tama ba na na obligasyon ng anak ang magulang. Iyon ang topic natin. Yun ang topic natin. Kumbaga, obligasyon in a sense na in terms of financial needs. Or sabihin natin general sa lahat. General. Sa pag-aalaga, sa lahat ng bagay. Correct. Ako, masasabi ba natin na toxic Filipino culture para sa'yo? Yung obligasyon ba ng anak ang magulang? Meron kasing ganyan na magulang. Minsan nga napapanood pa natin yan sa mga teleserye. Tapos meron din ako nakikinig niya sa radyo. Na talagang yung financially sila talagang inaasa nila sa kanilang mga anak. Kasi hindi naman sa meron kasing talagang magulang na ginagawa nilang investment yung anak nila. Pag pinag-aaral nila, talagang ginagawa nila, kailangan talaga nilang mag-give back to the point na talagang inoobliga sila. Okay. So parang ang nangyayari dito, payback time. Parang ang anak yung investment. Yung gusto mong sabihin. Parang gano'n eh. So, pero syempre, depende pa rin naman sa subjective. Pero ako masasabi ko dyan, tama naman din yung sinabi mo na talagang parang toxic na naman yung ganong Kasi, alam naman natin sa Pilipinas mataas ang kahirapan, di ba? So parang iniisip na lang nilang exit way na sa kahirapan yung anak nila. Di ba? May ganon. Ako, siguro masasabi ko, bilang isang anak, hindi naman talaga natin obligasyon din ng magulang. Kasi ang magulang ang may obligasyon sa atin. Tama? Ngayon, may mga anak naman kasi na may capacity na tulungan ng parents, 'di ba? Pero minsan may mga parents din na demanding, 'di ba? Na parang obligahin yung anak na magbigay. Diba? At meron certain amount. May maraming kwentong ganun, no? Pero yun nga, going back dun sa topic, para sa akin, hindi obligasyon ng anak yung magulang. Pero ang magulang, obligasyon yung anak.
Di ba? Oo, tama yun. Yung anak, nandyan yan para sumuporta. I think the term is para suportahan yung magulang in a way na kung ano lang yung kaya niya. 'Di ba? Oo, dapat naman. Kasi iba yung ano yung obligasyon eh. Pag sinabi mo kasing obligasyon, parang medyo mabigat na word yun eh. Kumbaga, responsibility yun, 'di ba? Unlike sa support, pag sinabi mong support, meron ka man or wala, may choice ka na kung gusto mong suportahan o hindi, 'di ba? Tama. Pero kasi, for example, kung nasa isang bahay kayo, yun pwede sigurong gawin na talagang kasi in a way, yun na yung pinakatulong mo eh. Ay, hindi. Kung, diba? Kung nandun ka sa parents mo, magambag ka. Magambag talaga. Yun siguro naman. Ako, kung may trabaho na yung anak ha, yung anak. O yung may trabaho yung anak. Hindi na siya nag-aaral, napagtapos na siya. Tapos napagtapos na siya, tapos may family. Kung doon pa rin, obligado talaga. Kasi nandun ka sa isang bubong. Nandun ka sa parents mo. Nandun ka sa... Tsaka pagka ganun, ang kapal naman ng mukha nung anak pag hindi pa nag-amot sa magulang, nandun ka na kasi sa magulang mo. Siyempre, mo kuryente. Diba? Siyempre, alam nga naman hindi ka gagamit ng electric fan or mag-charge ka man lang ng cellphone mo pag nandun ka sa bahay ng magulang mo, nandun ka nakatira, di ba? Siyempre, kakain ka dun kung ano ihahain ng magulang mo, kakain din yung anak. Yun ang pangkalam mo ka. Pag halimbawa, yung ganong scenario na sinasabi nga ni Brody Jeff na pag tayo, bilang isang anak, nakatira tayo sa pudar ng mga magulang natin. Number one is, magkaroon ka ng kahihiyan na mag-ambag sa bahay, di ba? Kasi doon ka nakatira eh. Whether may pamilya ka or wala, the mere fact na pinagtapos ka ng magulang mo, tapos meron kang trabaho, mag-ambag ka. Diba? May times nga, di ba? Dapat nga, kung tutusin, kung wala ka pang family, tapos nandun ka naman sa bahay, di ba? Tapos yung parents mo talaga, wala nang capacity para masustain yung pagka-additional na pagkain mo, kumbaga sapat na lang sa kanila mag-asawa yung pagkain. Magkaroon ka ng decency na alagaan na yung parents mo, ikaw na mabigay ng pagkain. Di ba? Kung nandun ka. Tama. Sa ibang tao nga, di ba? Kung makikita tayo, nakikisama tayo eh. Yes, exactly. Mag-aabot-abot tayo, di ba? So, what more? Family natin yan. So, tulungan talaga natin. Ang hindi lang kasi talagang acceptable is yung example, may family ka na, tapos nakabukod na kayo. Yes. And then, may mga anak na kayo na kailangang suportahan. And yet, ang magulang, inoobligay yung anak na magbigay. Tapos, talagang merong certain amount na hindi naman minsan, di ba? Syempre, anak tayo, kumbaga parang tumatanaw tayo ng utang na loob na kahit paano. So, talagang mapipilitan tayo. Yes, Tsaka ako naman, siguro, kahit na Brody na walang family yung, kunyari, ikaw, kahit wala ka pang family, binata ka, umalis ka sa poder ng magulang mo. Tapos talagang, yung sa parents mo naman, talagang uubligahin ka na ng mga kailangan mong bayaran, yung luho, yung ganyan. Siguro maiisip ko, pwede kong obligahin yung sarili ko kung pangkain naman ng dalawang magulang ko. Diba? Pwede. Diba? Kasi pagkain naman yun eh, diba? Pero yung other things na kung halimbawa, alam naman natin kung minsan medyo overboard na yung hinihingi ng magulang natin eh, hindi naman talagang basic needs eh. Kumbaga minsan parang for luxury na lang siguro nila. Ibang usapan na yun pagka gano'n, di ba? Saka ang mahirap dyan, kahit na, for example, nasa isang compound kayo, to the point na yung pati yung kapatid, alam mo yun, ine-extend pati hanggang kapatid, hindi lang di sa magulang, yung magulang mo para magiging tulay na. Which is, I think, hindi na yung tama eh. Kumbaga, magtrabaho naman. Buti sana kung bata pa yan, okay lang, di ba? Yung hindi pa kayang tumayo sa sariling paa. Pero kung may trabaho na yan, tapos, minsan kasi ang magulang natin malambot eh. Na alam nila na kapag, kunyari, itong panganay ko, kaya nito, independent to eh. Tapos yung bunso, hindi independent. Kunyari lang, di ba? Sasabihin, bumukod yung panganay, tapos yung bunso, nandun pa sa bahay ng magulang. Tapos medyo nangangailangan lagi yung bunso. Siyempre yung magulang, i-extend yung tulong dun sa kasamahan nila sa bahay ng bunso. Na minsan, tatawagin yung panganay. Diba? Na, ganito, magbigay ka naman ganito. Kasi diba? Minsan, pag ganyan na nangyayari, yung nagiging reason kung bakit nag-aaway ang mag-asawa. Diba? Yes, exactly. O financially, medyo nagiging exhausting sa kanila. So, fortunately kasi ako, hindi naman ako per se na tawag dito, inoobliga ng magulang ko. Pero, pag kaya ko nang magbigay kahit na paano, nagbibigay naman ako. Yun naman yung doon. Tsaka ako masasuggest ko lang, no? Kapag, halimbawa, tayo,
nag-asawa na tayo, huwag ka nang tumira sa puder ng magulang mo. Oo. Diba? Kasi, pare ang sarap ng may sarili kang bahay na uuwi ka. Tapos, Nakakagalaw ka na maayos. hindi mo, kahit anong gusto mo, kahit hindi ka maghugas ng plato, bukas mo hugasan yung plato, di ba? Kunyari lang naman. Okay lang, walang sisita sa'yo kasi bahay mo yun, di ba? Meron kang peace of mind. May gusto kang galaw na gagawin, walang sisita sa'yo. Unlike pag halimbawa, ikaw anak, may asawa ka na, may girlfriend ka na nililibin mo, tapos ititira mo pa dyan sa bahay ng magulang mo, di ba? Diba? Pero I mean, may mga some sort din naman na talagang minsan sila na lang din yung nag-aalaga sa magulang kaya nag-stay na maiwan sa bahay. Alagaan yung magulang, di ba? Meron din naman ganun. Halimbawa, lahat kayo magkakapatid, nag-asawa na kayo. Tapos may isang gusto lang doon sa poder ng magulang nyo, doon di siya nag-asawa. Pwede naman, I think it's highly acceptable na ano. Pero kung halimbawa lahat kayo magkakapatid, mag-aasawa, lahat kayo nandun sa poder ng magulang. Happy family yun. Para kayo ano nun, home along the relays. Di mo maintindihan na. Magulo, tapos isa lang ang ano. Diba? Magsusumikap, diba? Magsusuporta sa lahat. Ako. Parang yun na yung common na ano ng mga Pilipino kasi pare, no? Yung parang, sige, since ano naman ito yung may nakakaluwag, baka ito na lang, ikaw mag-abot muna sa ganito, ganyan. Diba? Nasasanay kasi. Kasi tulad niyan, pag lagi ka nagbibigay, pwede naman to nakasandal ka pa Gano'n naman talaga, reality yun Tapos pare, itong malupit dyan. Sa dami ng tinulong mo, pag may one time na hindi ka nagbigay, ikaw na ang pinakamasamang, di ba? Anak, ikaw na ang walang kwentang kapatid. Susumbatan pa. Sa dami ng tinulong mo, one time ka lang tumanggi at magsabi sa kanila na hindi ka na magbibigay. Pare, ang sama na ng dating nun. May pinagugutang ka pa? Hindi naman. Kasi pare, common kwento. Diba? I mean, ako naman sa family ko, one thing I can say about my family is, okay lang, sakto lang kami. Hindi kami sobrang hirap, din kami sobrang yaman. Yung family ko normal na nagtutulungan kami. Alam mo yun naman sa aming magkakapatid, no? Kaming apat kasi kami magkakapatid. So kung sino yung meron sa amin, nagtumutulong. Pero hindi kami inobliga ng magulang namin. Kami kasi alam ko, ramdam ko kaming apat, talagang mahal namin yung magulang namin. Kasi may mga times, no, may mga circumstances na hindi magandang nangyari sa bahay. Tapos napapagtagumpayan naman namin magkakapatid na nai-execute naman namin yung relationship namin na magkakapatid para tulungan yung parents namin. So, ako thankful naman ako sa family ko, especially sa parents ko. Never naman sila nag-demand sa akin. At least naman at least yun. Nakakapag-abot-abot kayo. Tsaka kung sino meron sa amin magkakapatid, nagbibigay. Yun yung, okay kami magkakapatid, okay kami. Masasabi ko na pagdating sa parents, okay kami. Siyempre, sa family naman, hindi mo maiiwasan may tampuan sa magkakapatid na side, di ba? Totoo. Pero hindi kami, katulad ng ibang pamilya na talagang lahat ng baho mag-aaway niyan. Kami naman, marespeto naman kami sa isa't isa. Kami magkakapatid. Pag alam namin na medyo hindi na mapupunta sa magandang usapan, mag-iiwasan na lang muna. Magpapalamig muna for the meantime. Kasi, yung parents ko naman, kasi hindi rin gano'n hindi rin mahingi. Kung pag nag-abot, okay lang. Kung hindi, ayos din. Kung baga parang hindi talaga sila nagde-demand. Ganun. Saka ang nakakatuwa yan, nakaka-din talaga Minsan, nakakahiya din. Pero sila pa yung nagpo-provide sa amin minsan Alam mo yung, swerte lang din ako sa magulang. And, sobrang blessed. Gusto mo tissue? I mean, ito, sa part mo na yun, na-share mo sa akin. Mga ka-Brody, si Brody Jeff, mahal to lang magulang niya kasi may mga bagay na provide sa kanya na nakakatulong talaga sa kanya hanggang sa family niya ngayon na, alam mo yun, kasi ang parents naman feeling ko basta meron yan ibibigay. Open hands yan, diba? So, yun, masasabi ko, bless si Brody Jeff din sa family niya in a way na lahat sa financial na tulungan si Brody Jeff. Ganun. So, yun, yung may mga, kaya kayo, yung mga anak na may mga ganung magulang na nag-o-offer sa inyo, may binibigay sa inyo something na alam nyo mapapakinabangan nyo in the long run. Don't take it for granted. Mag-thank you tayo. Huwag natin sayangin, di ba? Ingatan natin. And don't forget to give back. Yeah. Kung hindi gratitude. Kung hindi man ngayon, pag dumating meron ka na. Kasi at least naramdaman ng magulang mo, 'di ba? Na
nandyan ka, nagsoli ka ng pasasalamat. Alam niyo sa family naman, no, hindi naman naiiwasan yung minsan mag-aaway or magsasagutan or minsan may sumbatan sa magulang, sa magkakapatid. Pero at the end of the day, alam naman natin na ang family natin, always a family. Diba? They will stay. Iba rin kasi talaga. Mawala na ang mga kaibigan. Oo naman. Family talaga, nandyan lang sila. Di ba pag ang unang iisipin mo, pag may malaki kang pera, ang unang mong iisipin for the betterment of your family, di ba? Laging din naman ang una. Bibira lang siguro yung tao na gusto, kaibigan agad yung ano, di ba? Di ba? Or siguro may mga times na may mga siguro na tao na medyo hindi naging okay sa family, kaibigan na naging sandigan, di ba? May mga ganun. Siguro hindi naman natin ma-general na ano. Exception yun. Siyempre kasi, ano yun eh, kumbaga hindi talaga nila na feel na yung parents nila ay ganun ka, ano. Pero most of the time, mga 90% siguro sa buong mundo, laging family naman ang priority. Diba? Totoo. Ang kaibigan, it will just follow na lang. Siguro second na lang sa mga, ano yan, na kahit sabi mong ka-close mo. Pangalawa na lang sa lineup niya na mabibigyan mo ng konting blessing mo pag, di ba, meron kang sobra-sobra sa sarili mo. Laging family ang ang una, di ba? Parang ako, halimbawa, pag dumating yung time na sobrang yaman ko na, siguro hindi mo na napapansinin mga isang buwan. Wow! Na following month ka na. Ayos! Joke na po dyan. Oo nga naman. Pag dumating din ako sa point, ganun din ang ano. Tama, wala mo nang pansinan na isang buwan, pare. Pag nag-text ka, who you? Ay, sorry, na-delete ko. Next month ka na magpakilala. Diba? Hindi. May, alam mo, pero paano, for example, may mga tao kasi na, di ba, nag-aaway-aaway pag may mga, pag dumating doon sa point na, example, may, nagkaroon ng sakit. Tapos yun yung, yun naman, talagang, medyo, ang take ko naman doon, kung sino muna talaga yung yung nakakaluwag. Pero wag naman sana yung laging kung sino lang yung nakakaluwag kasi syempre let's face it, may mga rin tayo, may mga obligations tayo sa mga family natin. Pero wag naman laging siya na lang. Diba? Ako bro, dapat talagang each and everyone sa family nagko-contribute in a way na yung kaya. Yun, actually Brody, yun yung magandang term. Kahit siguro ikaw yung may pinakakaya, hingan mo pa rin ng part yung mga kapatid mo na, di ba? Kumbaga ikaw na lang yung magpunan sa huli. Parang, may sakit ganito, may sakit si mama, may sakit si papa. Magkano ba ang kaya nyong iambag, di ba? Yung honest na kaya nyong iambag. Tapos kung ikaw yung nakakaluwag, di ikaw yung huli na magpunan ng pagkukulang, di ba? Pero, tama naman si Brody Jeff. Huwag natin sanayin na parang, hindi porkit, halimbawa, may isang sobrang okay yung buhay sa magkakapatid, parang siya na lang agad lahat sasalo. Magkaroon tayo ng, yun nga, ng decency na, ito lang po yung kaya kong iambag, kuya, ate, di ba? Kabot tayo ng, kasi, hindi naman natin pwede sabihin, andyan naman si Kuya Jeff eh, siya naman yung may pera, tayo naghihirap eh. Di ba? Tama. Ano ba naman yung kausapin mo na, kuya, baka pwedeng ganito, magsisweldo ko sa susunod na buwan, baka ito lang yung pwede ko siguro, pag gano'n, ma-appreciate ko pa na nagre-reach out yung kapatid ko, di ba? Kasi, kesa yung tipong tatanungin na, may sakit si ganito, magkano yung bag mo? Wala akong pera, kuya. Parang pangit pakinggan. Pero at least kung may mag-commit ka na, kung hindi mo kaya magbigay ngayon, tas kaya na may shoulder ng isang kapatid, di sa susunod na buwan, kapag may sweldo ka, di mag-abot ka kahit pang gamot-gamot, di ba? Tama ba ako doon, Brody? Tama, Brody. Saka, for example naman, meron din kailangan na kailangan bago ka naman magbigay, example, pamilyado ka tapos may mga times kasi na yung magulang natin maglalambing, di ba? Yes. Let's see to it na kaya kausapin muna natin yung ating mga asawa bago tayo magbigay, hindi yung patago. Kasi tama. Mag-consult muna. Medyo yan kasi yung sarili nga yung pamilya medyo marami na talagang obligasyon eh. So yung kailangan natin kung saan huhugutin kasi hindi rin naman biro yan lalo tayo mga ordinaryong ordinaryong tao, mga umaasa sa sweldo. Diba? Hindi naman tayo sobra-sobra. So kailangan din talagang ilagyan ng budget. Kumbaga magkaroon tayo ng factors to consider bago tayo magbigay din ng all out sa magulang.
Ano mo, swerte yung mga anak na kaya talaga makapag-provide sa magulang. Pero not all the times kasi, especially pag may anak na yung anak, di ba? Siyempre, ang priority na ng anak, di yung anak niya na. Oo. Di ba? Kasi, pag halimbawa, sabi mo, hindi, kasi kailangan ng parents ko to. Tapos yung anak mo, siya yung nagsasakripisyo para sa, parang mali na yun. Totoo. Huwag natin i-compromise yung sarili nating pamilya para lang makatulong. Unahin muna natin talaga yung tulad mo, unahin mo si Argus. Kilala niyo ba si Argus, mga ka-brody? Asan na ba yan? Ito, papakita natin sa kanya, brody. Ito si Argus, mga ka-brody, oh. Oh. Ayan, oh. Ito, hindi pwede magutom to, magagalit to. Oh. Ano masabi mo, Argus? Yan yung alaga namin yung Shih Tzu dito sa bahay. Yan ang aking Doberman. Walang magtatangka pumasok dito, brody, may Doberman ako. Sobrang tapang eh. Oo, brody. Ayun, going back to sa topic, brody, no? Lang yan, puro tayo agaguhan. So, yun nga. Talagang, ako naman, maganda naman talaga magbigay sa magulang kasi yun yung way ng giving back natin sa pinagpaaral sa atin, talaga nagsakripisyo sila. Yun nga lang, kailangan natin na talagang iyan siya. Balansin talaga. Kasi kung hindi mo na kaya magbigay tapos oo ka ng oo sa magulang mo, medyo ang hirap nun kasi minsan iisipin ng magulang mo na parang kaya naman lagi ng anak ko yan eh. Yung pala, hindi mo na alam kung saan mo nakukunin yung pantulong sa magulang mo, kaka-oo mo, 'di ba? Minsan maging honest din tayo. Mahirap din kasi na maging sobrang dependable din ang parents natin, 'di ba? Sa atin. Diba? Although ano naman 'yan, masasabi mo na lang sa sarili mo na syempre mabait kang anak kaya gusto mo tumulong. Pero lahat tayo meron lang capacity, meron lang tayong hangganan, 'di ba? Do you agree, brother Jan? Oo naman. Kasi tulad ko, ako talaga medyo ano ba naman, malaking sweldo mo eh. 6 digits ka eh. Ano ba 'to? Manifesting? Manifesting. Manifesting. Hindi, manifesting pare. Hindi, I mean, alam mo yun, kidding aside, itabi natin yung pagbibiro. Siyempre, pare, ano lang tayo, limited lang tayo. Diba? Sa ngayon. Diba? Soon. No? Kaya nga tayo hanggat maaari, diba, we're always doing our best. Makahanap ng sideline for us to earn. Kasi, alam mo, Brody, napakasarap na pag medyo maluwag ka, di ba? Tapos, yung nabibigay mo yung kailangan ng asawa mo, ng anak mo, tapos nakapagbigay ka pa sa family mo. Feeling ko pare, that's everyone's dream eh, no? Yung ganun. Na-imagine ko nga yung vision ko na pag ako, yumaman. Yan, pag ako yumaman. Siyempre, mag-travel kami abroad. Oo. Diba? Kumbaga, yung ganong experience, ano yun, unforgettable sa family, lalo pag ikaw ang gumagastos, di ba? Yung memories. Ayun. Going back din sa topic, I can say na, medyo sad truth yun na talagang toxic Filipino culture na minsan kasi ang magulang inuobliga ang anak, di ba? Parang ang nangyayari dito, hindi man sabihin na straight ng magulang mo, parang, syempre, dahil pinag-aral ka, binuhay ka, di ba? Or minsan pa nga, Brody, pinabayaan ka, nagsumikap ka lang, tapos nung nagkaroon ka, saka ka binali ka ng magulang mo, di ba? May mga ganong kwento, di ba? Utang na loob mo na binuhay ka. Na yung tipo ng bata ka, hindi ka naman sinusuporta, no? Talaga nagsumikap ka lang. Nung nagkaroon ka na, tapos, syempre, bigla ka nagkaroon ng magulang. Dahil sa mabait kang tao, diba? Bigay ka, di ba? Parang utang na loob mo na hindi ka inalagaan pero binuhay ka. Binuhay ka. Kung hindi dahil sa ano ko. Hindi ka dito sa mundong to. Wala ka. Nasa tissue ka. Tayo mga magulang, wag din tayo maging abuso. Di ba? Pero ikaw magulang ka, di ba? And I know for sure, pagdating ng araw, yung mga anak mo, nagkaroon ng sariling family, di ba? Baka hayaan ko lang sila. Kumbaga, kung ano na lang meron sa inyo ng asawa mo, tsagayin nyo na lang, di ba? Kaya nga tayo nagpapayaman eh. Kailangan natin sila suportahan at in due time pag ano. Saka ayoko yung tipo darating yung araw na alam mo yung tinataboy ka ng anak mo dahil alam nilang hihingan ka. Kumbaga parang palahingi ka. Palahingi. No? Mas maganda yung sila yung lalapit sa iyo. Kailan ka ba magbabakasyon dito? Yung tipong, pa, bigyan mo na kita 1 million. Ano ka ba? May 2 million pa nga ang allowance, hindi ka naubos. Tabi mo yan, di ba? Sige na anak, umalis ka na, hindi ko kailangan yan.
Ang kailangan ko lang presensya mo. Ganun. Di ba? Masarap, di ba, Brody? So, ayun, masasabi ko lang na tayo, bilang isang magulang, yun nga, huwag tayong sumobra dun sa, alam naman natin na hindi na kaya ibigay ng anak natin pero inasa na natin lahat, di ba, sa mga anak natin. Sobrang toxic nun, di ba? Tapos, tayo mga anak naman, hindi naman ibig sabihin na pagkahalimbawa, humingi sa'yo yung magulang, tatanggihan agad. Tingnan nyo rin, kung kaya nyo naman din talagang sumuporta, bakit hindi? Pero kung mako-compromise na, lalo na kung may asawa at ka na, anak ka na, priority mo yung sarili mo na mag-iisip ka muna, wag ka muna mag-commit. Don't over-commit. Kumbaga para pag sinabi mo... mahirap pala pag commit ng commit, no? Hindi, yung sinasabi, di ba? Over-commit. Okay lang na mag-commit, pero don't over-commit. Kasi yun yung magandang term. Tawag dito, pag nagsabi siya, oy, kailangan ko ng ganito. Sige, yan lang ba? Wala, alam mo yung tipong hindi ka mahirap kausap. Oo. Huwag ganon. Mag-iisip ka din. Tsaka mahirap kasi... Consult your partner, ganon. Tsaka magtira ka rin sa sarili mo na baka mamaya wala ka nang pamasahe papasok sa trabaho o ka nang di ba? Wala gas lang. Oo, di ba? Gas. Halimbawa, ikaw na lang. Dito kami, per dime ako. Di ba yung gano'n, di ba, Brody? Hirap kasi alam niyo yun na ang priority naman talaga, syempre, yung kahit pa paano. Immediate family. Tsaka yung, feeling ko, Brody, priority mo muna yung sarili mo kahit pa paano. Tapos kapag alam mo medyo may sobra ka, di ba, bigay mo. Kasi kailangan sa sarili mo, meron kang pampasok ng trabaho mo, may pangkain ka. Kasi minsan, ang nangyayari, dahil nga kakaobligan ng magulang, may mga kwentong ganito yung anak napipilitan ibigay na lahat ng income niya. Ang bandang huli, nangungutang na siya sa katrabaho niya para masustain yung pagkain niya, yung pamasahe niya, di ba? Tama. So, dapat tignan din natin, learn how to say no. Aray ko, ba't parang nagbabounce back sa akin? Di ba? Learn how to say no kapag, hindi na kaya, di ba? Yun lang naman yun. Nag-ricochet, bro. Nag-e-echo nagbabounce back Diba? Kasi ang hirap din pagka... Pero in fairness naman sa'yo, di ba? Nakukwento mo sa akin yung buhay mo. Ikaw kasi napaka, tawag din, in-need kasi sa'yo yun Being parang napaka-generous. Pero yun nga, going back to sa topic, hindi naman din pwedeng always na nandyan ka rin. Yes. Siyempre, isipin mo yung sarili mo. I mean, na ikaw yung mga kwento mo dito, medyo, nagkakaroon ka rin ng financial, learnings. Tapos, medyo kinakapos ka, diba? So, yun. Pero, lang yun, advice ng isang kaibigan. Hindi, tama ka naman. Kasi, syempre, syempre, ako rin, may asawa na ako, diba? Unlike nung binata ako na, diba? Lahat ng pera na pumapasok, sa atin lang. Diba? Naalala mo po ba, Jeff? May mga laman pa yung pitaka mo, na makapal pa, napadate-date ka lang. And those days were gone, diba? Gone are the days. Busog na busog ang wallet ko Yung tipong halimbawa, nagyaya ng inuman yung mga kaibigan, yung tipong, hindi kayo magbayad. Sagot ko na lahat. Diba? Dumating ka ba sa point na gano'n? Minsan, yes. Ako, nung binata ako, gano'n. Pag talagang lumabas ako, totoo to, lalo na sa family ko, alam yan ng mga pinsan ko. Pag ako umuwi, para akong galing Dubai or galing akong ibang bansa. Kasi talagang unlimited. Alam ni Mrs. yan. Pag sinabi ko na, sige, ano pang gusto nyo? Yung tindahan, pinapasara ko na May tindahan kasi sa harap ng bahay namin. Pag darating ako, naka-reserve na yung mga alak, sobrang dami. Lahat yun. Pero kasi, ako naman nalayo kasi ako sa family ko. Kaya sabik ako sa ganong lifestyle. Kasi nadistino ako sa Malaya, sa probinsya. So, pag umuwi ako, syempre, gusto ko all out din, masaya. Diba? Pero naisip ko lang, sayang yung mga pera. Kulang na lang gold sa'yo Pero pare, galing ka lang probinsya nun. Kumbaga, naiipon lang yung pera mo kasi nga, syempre, wala ka namang obligasyon that time. Tapos, syempre, okay naman kahit pa paano, sweldo mo, okay naman. So, yun lang. Pero, yung memories okay na yun. At least, nagawa mo na. Yun yung Pero we would like to hear from you mga kabrody. Yes. Mga same situations nyo. Email nyo sa amin para naman magkaroon kami ng learnings din sa inyo. Yes. Hindi lang kami. Tsaka share nyo. Halimbawa, anong naramdaman nyo nung unang beses kayo na napuno na ba kayo, kakatulong sa parents nyo? Or ano yung ginawa nyo para hindi na medyo nag-rely yung
yung parents niya sa inyo sa di ba, sa buhay nila. Kasi laging parang nakasanayan na tumutulong. Kasi maraming kwentong ganyan, breadwinners, pare. Ako, I myself, I am a breadwinner. Ako lang lahat. Diba? Alam mo yan, you know my story. Diba? Ikaw, you are very lucky kasi, diba? Sabi ko nga, nagkaroon tayo ng deep conversation before. Sa lahat ng aspeto ng buhay mo sa ngayon. Parang advantage ako nung time na. Yes. Advantage ako. You were very lucky. Lahat, Brody. Para nga sa akin, masasabi ko na, ito, uulitin ko ulit sa'yo. Marami ka ng success sa buhay mo ngayon. It's just that siguro, hindi mo lang masyadong nakikita. Pero ako, bilang isang kaibigan mo, pag nagkukwentuhan tayo, alam ko kung anong buhay meron ka ngayon. Success na yung meron kayo. Una pa lang, may family ka na. May anak ka na. Doon pa lang, success ka na eh. May trabaho ka, lalabas ka, may sasakyan ka. Successful na yun. Diba? At hindi ka nauobliga sa mga buhay-buhay mo. Diba? Ito yung kaya nyo. Diba? May katulong ka sa buhay mo na kasama. Okay. So, diba? Yung family problems, nandyan yan. Hindi naman maalis yan. Pero, you are very blessed, Brody Jeff, in so many ways. Right. Yung sabi ko. Kaya siguro dapat pag kada gising mo kada umaga, message mo lang ako. Tapos murahin mo. Unggoy! Sabi mo gano'n. Inuunggoy mo ako ng podcast natin, ha? Nandito ako kayo sa sala, natutulog. Hindi naman. Bakit nandyan ka? Doon naman ako sanay sa... Hindi, nag-YouTube ka lang. Hindi, nag-YouTube ka. Anong TV mo sa baba, di ba? Nakatulog ako. Brody. Ayun, mga ka-Brody. So, maraming salamat, no? At medyo nakinig kayo sa episode namin ngayon. Abangan nyo yung mga susunod namin na episode. At maraming salamat. Thank you sa pakikinig dito sa aming podcast and keep supporting and then like, share, subscribe. Maraming mga topics na magiging interesting talaga. So we are working on it and para sa inyo to, kaya kami we were improving always yung content namin para magustuhan nyo mga viewers. So you are very welcome to email us kung ano yung mga gusto nyo pag-usapan, pagkwentuhan. Maraming salamat. So paano mga ka-Brody? See you on our next episode. Cut na namin to dito. This is Brody Jeff. And this is Brody Marbs. So you and me, we are limitless. Thank you. See you later mga ka-Brody. No? Maraming salamat.